Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 781, Sektang Xiaoyao. Tumingin si Ling Xiao kung saan itinuro ni Tang Yuyu at nakakita ng silhouette na nakaupo, hindi gumagalaw. Mukha silang mga payat, ang kanyang katawan ay kasing talas ng espada. Nilunok niya ang sword chi, tila isang walang kapantay na espada na si Chi ay nagbuburo, na parang anumang oras ay maaaring sumabog. Halatang nabalisa si Ling Xiao. Ang taong iyon ay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay at lamig. Ang braso ni Ling Xiao ay pinutol ni Lin Feng. Kinasusuklaman niya si Lin Feng. Napakasipag niyang nagsasanay ng cultivation sa Nine Cloud Sword Sect na may pag-asang mapatay niya si Lin Feng balang araw. Gayunpaman, hindi niya inihanda ang kanyang sarili na makipagkita kay Lin Feng sa ngayon. Akala niya ay itatapon niya ang sarili kay Lin Feng at papatayin siya sa isang iglap, gayunpaman, nanginginig siya at nag-aalangan ngayon. Noon, ang sword intent ni Lin Feng ay level 5. 3 buwan na ang nakalipas at nagsanay na si Lin Feng sa isang makapangyarihang imperyo. Tiyak na bumuti siya, imposible para kay Lin Feng na hindi gumawa ng anumang pag-unlad. At saka, naka-crossleg siya ngayon na may mga nakakatakot na sword lights na kumikislap sa paligid niya, mga ilaw na kayang magputol ng mga bato. Tulad ng sinabi ni Tang Yuyu, si Lin Feng ay nakagawa din ng malaking pag-unlad. Ang binata na kasama ni Ling Xiao ay nagtanong, "Kuya, siya ang pumutol sa iyong braso." Nanatiling tahimik si Ling Xiao at tumanggo. Puno pa rin ng pagpatay ang kanyang mukha ngunit mukhang nag-aalangan. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nagsasanay ng cultivation. Kung inatake nila siya ng biglaan, maaari nilang tapusin siya kagad. Si Tang Yuyu ang kanilang daan patungo kay Lin Feng at sinabi, "Ling Xiao, 3 buwan na ang nakakaraan ay hindi ka makakalaban sa kanya, bakit sa tingin mo ay kaya mo na ngayon? Maaaring pirapirasuhin ka ni Lin Feng gamit ang kanyang espada. Pinapayuhan ko kayong umalis baka magising si Lin Feng, kung hindi ay puputulan niya ang kabilang braso mo at iiwan kang paile." Nagngangalit si Ling Xiao, nakakahiya. Tang Yuyu, nagkaroon ka ng lakas ng loob na hiyain siya. Siya ay isang napakalakas na cultivator na may sword intent sa level 5. Maaari ba niyang tingnan si Lin Feng at pagkatapos ay umalis ng ganoon kadali? Nakalimutan kaya niya ang kanyang braso na pinutol ni Lin Feng? "Kuya, tulungan mo akong patayin ang babae at pagkatapos ay bumalik. Kahit anong mangyari, hindi mo siya kayang labanan." Bulong ni Ling Xiao sa katabi niyang binata. "Sa wakas, maghihiganti ako at puputulan ko ang braso niya. Saka ko lang makakalimutan ang nakaraan." Biglang, isang nakakatakot na layunin ng espada ang bumangon sa hangin at sumalakay sa kapaligiran. Ito ay matulin at mabangis, na tila kayang putulin ang anumang bagay sa paligid nito. Nagulat si Tang Yuyu, nakakapagtaka na gustong umatake ni Ling Xiao. 1,000 anino. Sigaw ni Tang Yuyu habang siya ay naging maraming clone. Mamatay. Isang nakakatakot na nakamamatay na chi ang kumalat sa hangin at si Tang Yuyu ay nakakita lamang ng isang sword light na tumama patungo kay Lin Feng. Ginawa ni Ling Xiao ang kanyang sarili bilang isang nakakatakot na espada na naglalayong patayin si Lin Feng. Thunder Sword. Sigaw ng kaibigan ni Ling Xiao habang gumagalaw siya ng sabay. Ang kanyang espada na si Chi ay sumalakay sa buong kapaligiran habang ang galit na mga tunog ng espada ay nagsimulang tumaas. Parang gusto nilang sirain ang mga bundok at karagatan. Si Tang Yuyu ay malapit ng lamunin ng kanyang mga espada. "Lin Feng, mag-ingat ka." Galit na sumigaw si Tang Yuyu, sinusubukang gisingin si Lin Feng. Grr. Grr. Sa isang iglap, ang mga klone ni Tang Yu ay nawasak ng mga espada. Pagkatapos, agad na bumangon sa ere ang kaibigan ni Ling Xiao at lumayo, tulad ng ipinayo ni Ling Xiao sa kanya. Kahit na si Ling Xiao ay kapwa niya disipulo, si Ling Xiao ay mas malakas kaysa sa kanya. At kahit na noon, ang braso ni Ling Xiao ay pinutol ni Lin Feng. Sa makatuwid, naiisip niya kung gaano kalakas si Lin Feng. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang bumaril kay Lin Feng, ang katawan ni Ling Xiao ay parang espada, ang kanyang mga mata ay tila malamig sa yelo at puno ng pagpatay. Si Lin Feng ay nagsasanay ng cultivation, ngunit biglang lumabas ang isang nakakatakot na sword energy mula sa katawan ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, tila ang espada ni Ling Xiao ay napapalibutan ng 1,000,000 espada. Tila may karagatan ng mga espada na nakaturo sa kanya. Mamatay. Huminto si Ling Xiao sa pasulong. Sa halip, naglabas siya ng ilang sword lights at bumangon sa ere. Boom boom boom. Ang kapaligiran ay biglang napuno ng nakamamatay na enerhiya. Ang enerhiya ni Lin Feng ay naging milyon-milyong mga espada na bumangga sa mga espada ni Ling Xiao. Ang banggaan ay lumikha ng napakalaking puyo ng tubig ng nakamamatay na enerhiya sa hangin. Kasabay nito, sa wakas ay iminulat ni Lin Feng ang kanyang mga mata nang lumitaw ang nakakatakot na mga ilaw ng espada at bumangon siya sa hangin. Ang dalawang iyon ay dalawang sinag ng liwanag na nagbabanggaan, kumikilos sa hindi kapani-paniwalang bilis. Fo. Nagsimulang gumalaw si Lin Feng na parang hangin gamit ang kanyang siyam na araw na wind chi. Siyam na silhouette ang lumitaw at hinabol si Ling Xiao. Napansin ni Ling Xiao at ng kanyang kaibigan na galit si Lin Feng, bumaba ang kanilang mga mukha, lalo na kay Ling Xiao. Tila nag-aalala siya lalo na sa sandaling iyon. 3 buwan na niyang hindi nakikita si Lin Feng, walang katapusan siyang nagsasanay sa cultivation at hindi pa rin nakakahabol kay Lin Feng. "Kuya, gumamit ka ng Jasper."
Gumawa si Ling Xiao ng isang makantab na jasper. Kumikislap ang pure chi at kumalat ang ilang tunog sa hangin. Naputol ang jasper at pinalibutan ng liwanag ang kaibigan ni Ling Xiao, na naging isang sinag ng liwanag at nawala. Sinundan ito ni Ling Xiao, naglabas ng isang negang iligtas buhay na jasper at sinira ito. Nawala rin siya sa isang iglap. Kahit na ang paggamit ng jasper ay masakit, maaari kang makaalis sa mga mapanganib na sitwasyon. Sa Nine Cloud Sword Sect, ang lahat ay mayroon lamang isang jasper na nakikita kung gaano sila kamahal-mahal na bato. Ang dalawa sa kanila ay hindi man lang nakahanap ng kayamanan, ngunit kailangan nilang gamitin ang kanilang jasper, sayang. Huminto si Lin Fang sa hangin at pinagmasdan ng mga silhouette na naglalaho, kakaiba ang hitsura. Ilang sandali bago, naramdaman ni Ling Xiao kung gaano kakaiba si Lin Fang at nagpas siyang gamitin ang jasper. Pagkatapos suriin ang mga banal na marka, ang mga napakalakas na cultivator mula sa sinaunang panahon ay maaaring tumawid sa kalawakan at oras, maaari silang maglakbay ng daan-daang libong kilometro. Ang mga jasper na kakabasag lang nila ay gumamit ng lakas ng purong chi, may kaugnayan ba sila sa mga purong marka? Tiningnan ni Lin Fang ang mga marka at inisip ang tungkol sa altar ng sakripisyo. Ang walang katapusang bilang ng mga banal na marka sa altar ng sakripisyo ay nagbigay daan sa mga tao na tumawid sa kalawakan, ang kanilang kapangyarihan ay misteryoso. Siguro, kung napakalakas ni Lin Fang, ang bawat galaw niya ay magreresulta sa condensation ng mga misteryosong banal na markang iyon. Ang paggamit ng mga banal na marka ay nagbibigay daan sa mga cultivator na maubos ang lakas ng lupa at kalangitan, hindi nakakagulat na gamitin ang kapangyarihang iyon, ang mga magsasaka ay maaaring tumawid ng napakalaking distansya sa isang iglap. Ang mga banal na marka ay kapaki-pakinabang din tungkol sa mga kasanayan at pamamaraan. Pag nahanap kita ulit, puputulan ko ang kabilang braso mo, pananakot na sabi ni Lin Fang. Hindi niya itinuloy ang paghabol kay Ling Xiao, malamang ay napakalayo nila. Tumalikod si Lin Fang at bumalik sa kubo. May ilang ingay sa di kalayuan kung saan nag-aaway ang mga tao. Bumalik sa hardin, maraming tao ang nakapaligid kay Tang Yuyu at inaatake siya ng mga kahalayan. Sabay silang umaatake sa mga clone ni Tang Yuyu. Hindi naman masama ang agility techniques mo. Nakapagtataka, mag-isa ka lang dito sa lugar na puno ng kayamanan. Kung ibibigay mo sa amin ang iyong mga kayamanan ay baka paglaruan ka lang namin, sa halip na patayin ka. Isang binatang nakaasol na damit ang tumatawa ng mapanukso. Sa kanyang gilid ay may dalawang tao na nakasuot ng parehong damit gaya niya, lahat sila ay mga disipulo ng isang malaking sekta mula sa Ganyu, ang Xiaoyao sect. Bro, lonely tayo dito sa misteryosong mundo at sobrang hot ng babaeng yan, dapat pilayin natin ang cultivation niya at manatili sa tabi natin. Kapag naiinip na tayo, makakasama natin siya. Ano sa tingin mo? Ang isa naman ay tumawa ng mapanukso at pagkatapos ay tumawa ang lahat. Bro, ganyan naman tayo sa Xiaoyao sect diba? Nasa harapan namin ang ganoong kagandahan, siya ang maituturing na unang kayamanan ng aming paglalakbay. Sabi ng isa habang tumatawa ng malakas. Biglang naramdaman nilang lahat ang isang nakakatakot na espada na bumababa mula sa langit at nagsimula silang manginig. May isang binata sa isang Changpao, nakatayo sa hangin at mukhang mayabang at mayabang. Mula ulo hanggang paa, natatakpan siya ng sword chi, ang walang kapantay ng martial god, unang yugto. Kabanata 782, ang sinaunang kasulatan ni Xiaoyao. Ang matalas na sword chi ay nakakagulat. Tinitigan nila si Lin Fang at nagtanong ang isa sa kanila. Kamahalan, ano ang dinadala mo rito? Paano ka namin matutulungan? Mamatay. Tumalon si Lin Fang pasulong habang inilabas niya ang isang nakakatakot na espada na chi na gamulong sa hangin na parang mga alon. Pakiramdam ng mga miyembro ng Xiaoyao sect na sila ay nasusuka. Kaagad, kumikislap ang mga ilaw at ilang hibla ng sword chi ang nagwasak sa kapaligiran. Tumalsik ang dugo sa kung saan-saan sa hangin habang ang iilang tao na nakapaligid kay Tang Yuyu ay namatay kaagad. Hindi man lang sila nagkaroon ng panahon para magbigay ng nakakakilabot na hiyawan. Dumating si Lin Fang sa tabi ni Tang Yuyu at nakita niyang may kaunting sugat siya. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang. Ang iba pang malalakas na cultivator mula sa Xiaoyao sect ay namangha sa kanyang espadang-espada. Napatay niya ang napakaraming mga cultivator sa isang pag-atake lamang ng espada, nakakatakot at malupit. Ang binata na nakaasol na damit ay tumitig kay Lin Fang na may mga mata na puno ng pagpatay. Kilala mo ba kung sino ang pinatay mo? Walang ideya. Tumalikod si Lin Fang at sumugod pasulong, naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng espada sa hangin. Ang mga nakaharap kay Lin Fang ay may kakaibang impresyon, pakiramdam nila ay nakaharap sila sa walang katapusang bilang ng mga espada. Ang alam ko lang mamamatay kayong lahat. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay na nagninangning. Hinamak sila ng mga espada ni Lin Fang, binalot sila ng milyon-milyong espada, naiwan silang patay sa hangin. Anong malakas na pag-atake? Ang mga cultivator mula sa sekta ng Xiaoyao ay yumuko at umiwas upang maiwasan ang mga sinag ng liwanag ng espada. Hindi nila naramdaman ang pressure dahil natural nilang iniiwasan ang mga sinag ng liwanag. Patayin siya. Sigaw nila habang lumilipad patungo kay Lin Fang sa perpektong pagkakatugma. May impresyon lang si Lin Fang na isa itong ilusyon. Boom boom boom. Isang nakakatakot na kamao ang bumaril kay Lin Fang, na puno ng nakakatakot na chi. Boom.
Ilang suntok ang bumagsak sa katawan ni Lin Feng, ngunit siya ay isang ilusyon. Si Lin Feng ay gumalaw pa atras gamit ang 9 na araw na wind chi, nag-iwan ang 9 na ilusyon ni Lin Feng. Lumakas ang hangin habang si Lin Feng ay tumalon sa hangin, habang iniunat ang kanyang dalawang kamay at pinakawalan ng matalim na sword chi. Dalawang tao ang agad na napatay sa pamamagitan ng sword chi at bumulwak ang dugo sa hangin. Ang iba ay nataranta at nagsimulang tumakbo sa paligid. Lin Feng. Masyadong makapangyarihan ang mga diskarte sa liksi. Kurkur. Pinunit ng espada ni Lin Feng ang kanilang mga damit habang lumilipad ang laman. 3 na lang ang natitira na nagpasya na sabay-sabay na umatake. Ang kanilang mga suntok ay napuno ng isang malakas na pisikal na lakas na tila maaari nilang sirain ang kapaligiran. Tumunog ang mga dagandong habang naputol ang espadang chi. Kinuha nila ang sandaling ito upang makatakas. Magandang agility techniques. Naisip ni Lin Feng habang lumapag siya sa lupa. Ngunit kahit nasa kanilang bilis ay nasugatan niya silang lahat. Tumalon si Lin Feng pasulong at muling pinalamutian ang sword chi. Tinitigan nila si Lin Feng at sinabi, "Kamahalan, napakalakas mo. Ikinalulungkot namin na nasaktan ka namin at ikinalulungkot din namin ang iyong asawa." Ang paghingi ng tawad ay walang kabuluhan. Walang emosyong sabi ni Lin Feng, ngumiti ng madilim. Ang mga taong ito ay bastos at walang hiya, kailangan nilang mamatay. Ang kanyang espada na si Chi ay puno ng pamatay na enerhiya. Kami ay mga disipulo mula sa Xiaoyao sect, mangyaring huwag kaming mawalan ng mukha, maging maawin. Nagsimulang magmakaawa ang lalaking nakaasul na damit. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Xiaoyao sect. Sabi ni Lin Feng habang siya ay sumugod muli, ang espadang Chi ay gamulong sa hangin na parang malalaking alon. Walang imak ang binata na nakablo na damit. Sino ang hindi nakakaalam tungkol sa sekta ng Xiaoyao, gaano kaya kamangmang ang taong ito? Ang Xiaoyao sect ay isa sa mga pinakama-impluwensyang at makapangyarihang grupo ng Ganyu region. Mayroon kaming ilang impluwensya sa banal na lungsod at iba pang mga lugar sa kontinente ng Siyam na Ulap. Mayroon kaming hindi kapanipaniwalang reputasyon, ang aming sekta ay talagang sangay ng Divine Xiaoyao sect mula sa banal na lungsod. Hindi kami dapat patayin ng kamahalan. Matiyag ang paliwanag ng pinuno kay Lin Feng. Saan nanggaling ang lalaking ito? Siya ay napakarahas at brutal, ang kanyang lakas ng espada ay hindi kapanipaniwala. Ibig bang sabihin ay dapat kitang patayin dito at ngayon para maiwasan ang pagkalat ng kwento? Kung hindi, magkakaproblema ako sa hinaharap. Sabi ni Lin Feng na malamig nang umiti muli. Napatay na niya ang ilan sa kanila at mahirap ipagtanggol mamaya. Hindi akalain ni Lin Feng na ang sekta ay may kaugnayan sa banal na lungsod. Kung hindi nagsisinungaling ang binata, kung gayon ang sektang iyon ay napakapangit silang patayin ni Lin Feng kaya dali-dali niyang idinagdag. Ang Xiaoyao sect ay isang banal na sekta sa kontinente, iginagalang kami ng marami dahil sa aming lakas. Bukod dyan, sikat kami dahil sa mga banal na kasulatan na tinatawag na The Ancient Scriptures of Xiaoyao. Ang mga kasulatang ito ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan, kabilang ang Xiaoyao agility technique. Walang makakalaban sa amin patungkol sa mga diskarte sa liksi. Kung papayagan mo kaming umalis, ibibigay ko sa iyo ang sinaunang kasulatan ni Xiaoyao. Isinaalang-alang ito ni Lin Feng. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na maipapasa sa kanya ng kanyang kausap ang mga banal na kasulatan. Ang sekta ng Xiaoyao ay isang maliit na sangay lamang ng sekta, higit sa lahat ay sila lamang ang nakapag-aral ng walang akses sa mga scroll. Ngunit, ito ay magiging maganda upang makakuha ng isang scroll. Ibigay mo sa akin ngayon. Nagpa siya si Lin Feng. Gusto niya ang agility technique na ginamit nila para makaiwas sa mga atake niya noon. Hindi mo ako mapipilit na ibigay ito sa iyo dito, wala lang sa akin. Kung ipapangako mong bibitawan kita, ibibigay ko sa iyo mamaya. Sinusubukan ng kausap na manatiling kalmado dahil natatakot siyang mapatay sila ni Lin Feng. Nanatiling malamig na nakangiti si Lin Feng. Masyado kang mahina para makipag-ayos sa akin, dahil alam mong lahat ang agility technique, sabihin mo sa akin kung sino ang nagturo nito sa iyo. Ano mang gagawin mo ay magiging walang kabuluhan dahil wala tayo dito. Sabi naman ng isa, kahit na kinuha nila ito, mabubuhay pa ba sila pagkatapos? Krr. Krr. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang sumalakay sa kapaligiran, habang lumilipad ang 1,000,000 espada. Sinasakal sila ni Lin Feng sa kanyang lakas. Pinili mong mamatay. Sigaw ni Lin Feng. Ginamit niya ang kanyang sword formula habang ang mga nakakatakot na sword lights ay lumitaw, na gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Na-master na ni Lin Feng ang skill to perfection kaya mabilis na natapos ang lahat. Ang isa sa kanila ay bumagsak, at ang dalawa ay huminga ng malalim. Nakakatakot si Lin Feng, wala silang magagawa laban niya. Alam nila ang kanyang espesyal na agility technique ngunit mababaw lang, kung hindi ay hindi sila mahabol ni Lin Feng. Kung mayroon sila ng kanyang agility techniques, tiyak na malalabanan nila si Lin Feng. Gayunpaman, ang pagsasabi ng kung ay hindi magliligtas sa kanila. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sinabi ni Lin Feng sa taong nasa kanan ng may pananakot. Pakakawalan mo ba ako? Mukha siyang takot na takot, walang pag-asa. Tumiti si Lin Feng at sinabi, mukhang dala mo ito. Nahuli siya ni Lin Feng nang hindi nakabantay, na inihayag na nasa kanya nga ang scroll. Isang nakakatakot na espada ang muling lumitaw habang iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay na naglalaman ng sword chi. Lin Feng.
Sa loob ng millisecond, patay na ang taong iyon. Ang tanging natitira ay ang kanilang pinuno. Hinawakan siya ni Lin Fang sa lalamunan. Paalisin mo ako. Pakiusap ng binata na nakaasol na damit. Sa mga banal na kasulatan, bukod sa agility technique, ano ang iba pang kakayahan? Ang mga kasulatang Xiaoyao ay ipinangalan sa Xiaoyao sect. Ang una ay ang Xiaoyao agility technique, walang makakahuli sa iyo kung gagamitin mo ito ng maayos. Pagkatapos ay mayroong Xiaoyao bliss na sapat para sa mga taong nagsasagawa ng iba't ibang uri ng paglilinang. Mayroong pangatlo na tinatawag na Xiaoyao drunken strength, sinasabing ang pag-atake ay maaaring yumanig sa kalangitan, napakalakas na kahit ako ay hindi pa nakita. Hawak pa rin siya ni Lin Fang sa lalamunan, malabong magsisinungaling siya kay Lin Fang. Nagmamadali siyang magsalita, nanginginig ang boses niya sa takot. Salamat. Bahagyang tumango si Lin Fang. Pagkatapos ay naglagay siya ng kaunting lakas sa kanyang kamay at maririnig ang mga kaluskos. Noong una ay gusto nilang ipahiya at halayin si Tang Yuyu, kaya kinailangan silang patayin ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 783, Tang Yuyu's punches. Matapos patayin ang kanyang kalaban, kinuha ni Lin Fang ang kanyang singsing at tiningnan ng impormasyon sa loob. Ang mga dumating sa mahiwagang mundo ay ang pinakanamumukod tanging mga batang cultivator ng Ganyu region, ang mga taong ito ay walang pagbubukod. Tiyak na nakaipon sila ng maraming kayamanan, lalo na kung paano sila nabibilang sa isang makapangyarihan at mayamang sekta. Maraming purity stone at iba pang kayamanan, ngunit gusto ni Lin Fang ang kanilang mga kasulatan. Dalawa sa kanila ay may mga extract ng mga banal na kasulatan. Sa isang pahina, may nakasisilaw na mga pilak na titik at isang guhit na nagpapakita kung paano isakatuparan ng agility technique. Tulad ng mga banal na marka sa mahiwagang mundo, ang pagguhit ay misteryoso at hindi maarap, si Lin Fang ay parang nalulunod sa pamamagitan lamang ng pagsulyap dito. Anong hindi ka panipaniwalang pamamaraan? Isip ni Lin Fang habang nakatitig sa pahina. Tulad ng mga banal na marka, ang pagguhit ay tila gumalaw sa sarili nito. Tulad ng isang multo na umaanod na walang pahingahang lugar, ang agility technique na iyon ay hindi ka panipaniwala. Bukod, iyon ay isa lamang sa mga pahina ng sinaunang Xiaoyao na mga kasulatan at mga kopya lamang. Ang tunay na sinaunang mga kasulatan ay hindi maaaring natapos sa mga kamay ng Xiaoyao sect. Gayunpaman, ang pamamaraan ng liksi lamang na iyon ay tila hindi ka panipaniwala. Marahil ay hindi sila nagsisinungaling nang ilarawan nila ang mga sinaunang kasulatan ni Xiaoyao na isinulat ng mga maladyos na magsasaka na alam ang lahat sa ilalim ng langit. Ikaw, kunin mo ito at pag-aralan. Makakatulong ito sa iyo na mapabuti ang iyong liksi. Hindi na tayo dapat magtagal dito at hindi ko na mapag-aralan ang sword technique, masyadong komplikado. Mag-move on na tayo. Ibinigay ni Lin Fang kay Tang Yuyu ang kopya ng mga banal na kasulatan. Sige, Tang Yu, sabi mo na tumatango. Ang iba sa lugar ay lalong dumami. Ang pananatili doon na masyadong mahaba ay maaaring maging mapanganib. Imposible para kay Lin Fang na makahanap ng tahimik at mapayapang lugar para magsanay ng kultibasyon. Ang layunin niya ay kopyahin ang mga banal na marka bago umalis. Ang pagkopya ng mga banal na marka ay hindi madaling gawain. Ang pag-alala sa kanilang hangarin at maging ang kanilang hindi kapani-paniwalang kahalagahan ay napakahirap. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged, tiningnan ang unang drawing at sinimulang kopyahin ito. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagkopya ng mga guhit ng sunod-sunod. Naiintindihan lang niya ang unang 9 na guhit dahil mas madali ang mga ito, ang mga huli ay lubhang mahirap. Kailangan niyang magpahinga habang kinokopya niya ang mga ito dahil naubos na siya ng mga ito. Ngunit hindi nagreklamo si Lin Fang, sa halip ay masigasig niyang ipinagpatuloy ang pagkopya ng mga guhit. Ang 81 guhit na iyon ay pawang mga kayamanan. Natutunan lang ni Lin Fang ang kanyang sword formula skill, sa unang bahagi na pinagkadalubhasaan, hindi ito nangangailangan ng anumang pagsisikap. Sa isang kisap mata, magagamit niya ito para lipulin ang malalakas na magsasaka mula sa sekta ng Xiaoyao. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang antas ng kasanayan sa tiyan. Si Tang Yuyu, nagsasanay siya ng Xiaoyao agility technique sa hardin at ito ay unang pahina pa lamang, ngunit nakita niya na mahirap itong maunawaan. Ang unang pahina ng sinaunang kasulatan ay hindi kapani-paniwala, marahil ang sekta ng Xiaoyao ay talagang isang hindi kapani-paniwalang sekta. Lumipas ang isang araw at ang silwete ni Tang Yuyu ay mukhang magaan at maganda sa hardin, gumagalaw siya sa napakagandang paraan. May mai-inlove sana sa kanya kung nakita nila siya ngayon. Siya ay napakarilag, tulad ng isang celestial na nilalang na naglalaro sa gitna ng mga bulaklak sa mga kumpol. Huminga ng malalim si Tang Yuyu at huminto. Pinagpapawisan siya pero amoy bulaklak ang pawis niya. Kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang clone skill, ang Xiaoyao agility technique ay nag-iwan ng impresyon na siya. Ang problema ay gumamit siya ng sobrang lakas para gamitin ito, na iniwan siyang pagod. Malamang nagagamit siya ng kaunti o walang enerhiya kung mas naiintindihan niya kung paano gamitin ito. Tumingon si Tang Yuyu at tumingin sa maliit na bahay kung nasaan si Lin Fang. Kinokopya pa rin niya ang mga drawing, ngunit siyam na lang ang natitira. Natatakpan ng kanyang buhok ang gilid ng kanyang mukha, nakatago sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit makikita pa rin ng isa ang kanyang maningning na ngiti.
Naisip niya, sa kabundukan ay nakakuha ako ng hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pagsuntok, ngunit naiintindihan ko lamang ang kaunting bahagi nito. Ang 81 guhit sa dingding ay sobrang komplikado, ngunit kung mauunawaan ko ang mga ito, maaari kong maunawaan ang kasanayan sa pagsuntok. Nakaupo si Tang Yuyu sa likod ni Lin Fang at maingat na siniyasat ang mga drawing. Isang matandang kasabihan ang nagsabi na ang 10,000 bagay ng paglikha ay magkakaugnay. Pagkatapos makapasok sa isang partikular na antas ng paglilinang, ang pag-unawa sa isang partikular na uri ng kapangyarihan ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan ang iba pang mga kapangyarihan na kabilang sa iba't ibang kategorya. Kung mas naiintindihan ng isang tao ang paglilinang, mas lumalakas sila. Gayunpaman, mayroong isang walang katapusang bilang ng mga bagay na dapat maunawaan sa mundo. Ang 9 na huling mga guhit ay ang pinakamahirap na maunawaan, sila ay mukhang misteryoso at hindi maarap. Sa kalahating araw pa, nagawa ni Lin Fang na kopyahin ang mga ito. Ang mga guhit ay sa wakas ay inukit sa kanyang utak, ngunit siya ay nahuhulog sa isip. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan. Kararating lang ni Tang Yuyu sa likod ni Lin Fang sa labas ng maliit na bahay ng Dam-apo ang dalawang silhouette sa bubong. Sinulyapan nila si Tang Yuyu at ang mga bangkay, pagkatapos ay tumingin sila sa bahay kung nasaan si Lin Fang. Anong mga kayamanan ang nasa loob? Tinanong nila si Tang Yuyu nang hindi kumikilos ng walang ingat. Naunawaan nila na ang lahat ng mga bangkay ay kumakatawan sa hindi kapani-paniwalang mga cultivator na dumating sa mahiwagang mundo kasama nila. Gayunpaman, nahirapan silang paniwalaan na isang tao ang pumatay sa kanilang lahat. May ilang mga ukit para sa mga nagsasaka ng espada, ngunit may nagbabasa na nito. Kung gusto mo ring pag-aralan ang mga ito kailangan mong maghintay sa labas, hindi matalinong abalahin siya habang siya ay nagsasanay sa paglilinang. Sabi ni Tang Yuyu habang pinoprotektahan ang pasukan. Medyo malamig ang tono ng pananalita niya. Ang yabang mo talaga. Dahil nakahanap ka ng isang kayamanan, dapat na magamit ito ng lahat. Masyado kang makasarili kaya pinaghintay mo kami sa labas, hindi mo ba naiisip na malalayo ka na? Sagot naman ng isa, kahit agresibo siyang magsalita, hindi siya umatake. Hayaan mo man kaming tingnan ang mga guhit o hindi, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano talaga ang mga ito? Kung gusto mong gawin ang parehong bagay na ginawa ng mga taong iyon, magpatuloy at subukan. Itinuturo ni Tang Yuyu ang mga bangkay sa lupa. Mukha silang kinakabahan, sabay tingin sa isa't isa. Kahit hindi mataas ang cultivation level mo, medyo matapang ka. Dahil nagtatanong ka, maaari mong subukan laban sa akin, makikita natin kung ano ang nagpaparamdam sa iyo ng labis na kumpiyansa. Sabi niya, tumalon pa sulong. Isang kamao ang umatake kay Tang Yuyu, na sinisiraan ang kapaligiran na may partikular na pisikal na lakas. Si Tang Yuyu ay umiwas ng patagilid at naging isang ilusyon. Siya ay tumatakbo ng buong galak habang ginagamit ang Xiaoyao agility technique. Dam-apo ang kamao ng taong iyon sa kung saan ngunit hindi si Tang Yuyu. Ang kanyang agility technique ay hindi kapani-paniwalang natural at walang pidya lang itsura niya. Malaking pagkawasak. Galit na galit niyang sigaw. Ang kanyang mga kamay ay pumalakpak at ang mapang api na enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran. Nasaan man si Tang Yuyu, ang kanyang pag-atake ay makakarating sa kanya. Ang Tang Yuyu ay pinabagal ng pag-atake, ngunit nagawang magpatuloy sa paggalaw. Nagulat ito sa dalawa pa. Tulad ng inaasahan Kuya Gu, ninakaw nila ang agility technique ng Xiaoyao sect, hulihin siya. Sigaw nung isa. Biglang nakaramdam ng kaba si Tang Yuyu, noong una ay pumunta sila sa kubo, ngunit kilala nila ang mga taong namatay. Ginamit niya ang Xiaoyao agility technique, at gaya ng inaasahan, nakilala ng iba ang kasanayan. Alam ko, sabi nung isa sabay kapit ulit ng mga kamay at naglalabas ng lakas. Nakipagkamay siya at biglang, pressure na parang bundok ang sumikip sa lugar. Parang mababali ang mga buto ni Tang Yuyu. Sinamantala ni Tang Yuyu ang sitwasyon nang lumitaw ang isang banal na liwanag sa kanyang utak. Sinubukan niyang alalahanin ang isang kasanayan sa pagsuntok nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay sa langit, na tila kayang durugan ang lahat. Ang mga mata ni Tang Yuyu ay nagsikap na maunawaan ang banal na liwanag, ang liwanag ay umaalon sa hangin. Biglang naglabas si Tang Yuyu ng mabilis na pisikal na lakas mula sa kanyang kamay at sa kalaban sa himpapawid. Kumalat sa hangin ang malalakas na tunog ng dagandong, ang isa na ang pangalan ng pamilya ay Gu ay parang napapalibutan siya ng kadiliman. Hindi niya nagawang wasakin ang malawak at malakas na pag-atake ng suntok na iyon. Boom! Isang nakakatakot na kalabog ang kumalat habang siya ay bumagsak sa lupa, marami sa kanyang mga buto ang nabali at siya ay nagpapakawalan ng isang nakakaiyak na hiyaw. Nagsimulang tumakbo ang isa pang lalaki, masyadong nakakatakot ang suntok ni Tang Yuyu. Ang isa na ang pangalan ng pamilya ay Gu ay galit na sumigaw at umalis din. Tang Yu hindi mo hinabol ang alinman sa kanila. Sa sandaling iyon, nakatitig siya sa kanyang mga kamay, nagtataka. Sa mga bundok, tanging si Lin Fang at siya ang nakakuha ng hindi kapani-paniwalang kayamanan, at ngayon ay nagamit na niya ang mga kapangyarihang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 784, basang-basa ng dugo, ano? Ang di kapani-paniwalang lakas. Nakatingin pa rin si Tang Yuyu sa kanyang mga kamay. Alam niya na ang utak ay isang napakalakas na kasangkapan, sa pamamagitan ng kapangyarihan nito ang isang cultivator ay makapagpapabago ng kulay ng kalangitan.
Alam niya na maaaring sirain ng ilang magsasaka ang vault ng langit, ngunit hanggang ngayon, ang dulo ng malaking bato ng yelo pa lang ang naiintindihan niya. Kaya ganito ang pakiramdam ng magkaroon ng kapangyarihan. Bulong ni Tang Yuyu. Ayon sa mga alingawngaw, mayroong napakalakas na mga cultivator na nakakaunawa sa mga prinsipyo ng paglilinang ng paminsan-minsan, na parang naabot nila ang nirvana. Kahit na hindi nakamit ni Tang Yuyu ang pinakamataas na kaliwanagan, ang biglaang divine lights ay nagbigay daan sa kanya na magpakawalan ng isang nakakatakot na suntok. Sa pag-asa sa nakakatakot na suntok na iyon at sa Xiaoyao footwork agility technique, kaya niyang talunin ang karamihan sa mga cultivator ng ika-9 na Zuan Chi layer. Nabalian na niya ang mga buto ng kalaban kanina, habang nakatakas naman ng isa matapos masaksihan ang lakas ng pagsabog ng kanyang pag-atake. Tinapos ni Lin Fang ang pagkopya ng 81 pattern sa dingding. Bakas sa ekspresyon ng mga mata niya ang pagod. Sumulyap siya sa dingding at ayaw niyang umalis, gusto pa rin niyang pag-aralan ang mga iyon. Ang 81 pattern ay kumakatawan sa mga atake ng espada sa iba't ibang antas. Sa ngayon, naiintindihan niya ang isang maliit na bahagi nito. Kung magtatagal siya, marahil ng ilang araw, malalim niyang mauunawaan ang mga guhit, pagkatapos ay lalakas siya at tataas ang bilis ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, wala siyang masyadong oras para mag-cultivate ngayon. Pagkatapos niyang kopyahin ang mga guhit, yumuko si Lin Fang sa harap ng balangkas sa lupa. Kahit na hindi na sila buhay at hindi alam ni Lin Fang kung sino siya, nagpapasalamat pa rin siya. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa dingding, nag-aalangan pa ring umalis. Kung gusto mong magpahinga ang nakatatanda sa kapayapaan, kailangan mong sirain ang pader. Sabi ni Tang Yuyu mula sa likod ni Lin Fang. Kahanga-hanga ang intuition ng kanyang kababaihan, naiintindihan niya si Lin Fang. Maaari niyang hulaan kung bakit mukhang nag-aalangan si Lin Fang. Ang mga ukit sa dingding na iyon ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga cultivator ng espada, kung sisirain ko sila, hindi na sila makikita ng mga susunod sa kanila. Sayang iyon. Bulong ni Lin Fang. Ayaw niyang sirain ang pader. Ang cultivator na iyon ay nagsikap ng husto sa paggawa ng mga ukit, at ngayon ay nailipat na sa iyo. Ang pagpasa sa kanila sa isang may kakayahang tao ay marahil ang kanyang hangarin, at ngayon na kinopya mo ang mga ito, wala siyang dapat pagsisihan. Kung hindi mo sila sisirain ngayon, hinding-hindi siya mapapahinga ng mapayapa. Ipinaliwanag ni Tang Yuyu. Nanatiling tahimik si Lin Fang habang inilabas niya ang hindi kapanipaniwalang layunin ng espada. Pumunta ka, bulong ni Lin Fang. 10,000 espada ang sabay-sabay na binomba ang pader. Ang pader ay naglabas ng hindi kapanipaniwalang paghiging habang nanginginig. Malaking butas, bitak at bitak ang lumitaw sa dingding na mabilis na bumagsak. Si Lin Fang at Tang Yuyu ay bumangon sa hangin at nakarinig ng mga dagandong sa likuran nila. Iyon ay ang maliit na bahay, ito ay gumuho, at walang espadang chi na lalabas mula rito. Ang kalansay ng malakas na cultivator ay nasa ilalim na ngayon ng isang tumpok ng mga guho, ngayon ay hindi na niya muling makukuha ang atensyon ng mga tao. Sa una, kami ay nagsama-sama, tumatawid sa espasyo gamit ang altar ng paghahain. Ilang araw na lang at hiwalay na kami. Iniisip ko kung nasaan sina Jun Moshi at Yun Fei Yang at kung ano ang ginagawa nila. Bamantong hininga si Lin Fang. Magpatuloy tayo sa pasulong, baka maabyutan natin sila. Sumagot si Tang Yuyu. Tumanggo si Lin Fang na nagpatuloy sa paglipad pahilaga. Sina Lin Fang at Tang Yuyu ay nakatagpo ng mga kuweba at malalawak na palasyo sa di kalayuan. Lahat sila ay wasak na may isang simpleng chi lamang na lumalabas sa kanila. Gayunpaman, ang simpleng chi na iyon ay bahagyang nakadama ng sinaunang at misteryoso, na gumuguhit sa ilang mga cultivator. Bukod sa mga guho, may mga armas na nakakalat sa paligid ang ilan sa kanila ay medyo luma na. Tila isang malaking digmaan ang naganap dito. Pero kung saan, tumutulo ang dugo, dugong may sigla pa rin. Ang ilan sa mga bangkay ay mainit pa, bagong patay ng iba. Sa paligid ng mga bangkay ay maraming malalakas na cultivator, na nagtipon sa isang bilog. Iyon ang pasukan sa isang kuweba, kung saan naipon ang alikabok at buhangin sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, sa makapal na suso ng alikabok na iyon ay may ilang bakas ng paa na parang may pumasok kamakailan. Dalawang cultivator ang nakatayo sa isang bundok sa itaas ng pasukan sa yungib na iyon, sila ay mukhang maharlika at kahanga-hanga. Napakabata pa nilang dalawa at ang kanilang tiangpaw ay kamakaway sa hangin. Ang nasa kaliwa ay parang isang hindi mapigil na bayani, na may aura ng vital chi ng katwiran sa paligid ng kanyang katawan. Ang kanyang napakagandang gintong tiangpaw ay nabasa ng dugo at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang paraan. Ang taong iyon ay ang mismong prinsipe ng korona ng Dragon Mountain Empire, si Jun Moshi. Sa kanan niya, ay isang payat na binata na mukhang bata at gwapo. Pero may kakaiba sa kanyang kagwapuhan. Hawak niya ang isang sinaunang kampana na naglalabas ng mga tunog ng tiktak habang lumilipas ang oras. Ang taong iyon ay ang marangal na prinsipe ng korona ni Mo Yu, Mo Jia, na kilala rin bilang Yun Fei Yang. Nagpatuloy sina Jun Moshi at Yun Fei Yang sa paglipat pahilaga pagkatapos iwan sina Lin Fang at Tang Yuyu. Kakaiba ang itsura ni Yun Fei Yang, na para bang may natuklasan siyang hindi kapanipaniwala. Baka may nakita siyang hindi kapanipaniwala sa kuweba.
Ang kayamanan na iyon ay ang orasan na hawak ni Yun Fei Yang, ang sinaunang kampanang iyon ay maaaring paikliin ang lakas ng lupa at langit at gawing pisikal na lakas. Si Yun Fei Yang ay isang strength cultivator na may advanced na pag-unawa sa chi, puwersa at lakas. Ang sinaunang kampanang iyon ay nakipagpares lalo na sa kanya. Nakapagtataka, ang nasirang kuweba ay isang langit na may mga kalansay ng maraming malalakas na cultivator. Mahigit isang araw na itong ginalugad ni na Junmo Shi at Yun Fei Yang at nakakita ng ilang makapangyarihang kayamanan, tulad ng gintong Changpao na suot ngayon ni Junmo Shi. Bukod pa rito, ang lakas ng mga namatay na magsasaka sa kuwebang iyon ay nailipat sa kanila. Natutunan nila ang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga bagay. Nagsagawa sila ng pagtatanim sa kuweba sa loob ng isang araw nang matagpuan sila ng iba pang malalakas na magsasaka. Alam nila na nakahanap sina Junmo Shi at Yun Fei Yang ng hindi kapani-paniwalang kayamanan. Parami ng parami ang nagtipon sa paligid ng kuweba at sinalakay sila. Dapat mong ibigay sa amin ang sinaunang kampana at dapat mong habarin ang gintong Changpao na iyon, pagkatapos ay ibigay mo sa amin ang iyong mga singsing at hahayaan ka naming umalis ng buhay. Sabi ng isang tao na sinusubukang banta sila. Nagkatinginan sina Junmo Shi at Yun Fei Yang, nakangiti. Gusto mo bang umalis? Pabirong tanong ni Junmo Shi kay Yun Fei Yang. Kung gusto kong umalis, sino ang makikipaglaro sa mga taong ito? Tumatanggap tayo ng mga kayamanan mula sa mga ninuno na ito, at kapag umiinom ng tubig, hindi dapat kalimutan ang pinagmulan nito. Ang ilan sa aming mapagbigay na mga ninuno ay kailangang magpahinga ng mapayapa sa kuwebang iyon, hindi namin hahayaang abalahin mo silang lahat. Nakangiting sabi ni Yun Fei Yang. Eksakto. Naglabas si Junmo Shi ng ilang mahahalagang enerhiya ng katwiran. Nagtawanan silang dalawa, mukha silang magkaibigan. Napasulyap sila sa mga tao at sabay na sinabi. Gusto naming lumaban, paano kung nabasa ang damit namin sa dugo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 785, nakakatakot na armas. Dumating sina Junmo Shi at Yun Fei Yang sa misteryosong mundo upang humanap ng mga kayamanan, at hindi lamang sila nakakuha ng hindi kapani-paniwalang mga sinaunang armas, natutunan din nila ang mga kahangahangang kapangyarihan ng mahika. Nagpapasalamat sila sa mga ninunong iyon at nais silang parangalan. Ikaw ay kumikilos ng walang ingat, huwag mong isipin na malakas ka dahil nakapatay ka ng ilang cultivator. Kami ay napakalakas, kung hindi ay wala kami dito. Malapit ka nang magdulot ng iyong sariling pagkawasak. Sabi ng isang tao na may nakapinta sa mukha ng pagpatay. Naglabas silang lahat ng malamig na enerhiya para patayin sina Junmo Shi at Yun Fei Yang. Hindi nila mamaliitin ang mga armas na iyon, nasaksihan lang nila ang kanilang kapangyarihan kanina. Tama na ang kalokohan sa ngayon, laban tayo. Si Yun Fei Yang ay handang lumaban. May isang malamig na umungol at nagsabi. Ang dalawang iyon ay nakakuha ng hindi kapani-paniwalang kayamanan, tayo ay magsanib ng kamay upang labanan at patayin sila. Sa paraan ng pagsasalita niya ay maiisip ng sino man na lohikal na makinig sa kanya. Gayunpaman, walang gumalaw dahil nakatutok sila sa mga armas. Ang pagsanib kamay upang labanan sina Junmo Shi at Yun Fei Yang ay hindi talaga lohikal dahil napakaraming tao ang maaaring mangagaw ng mga kayamanan pagkatapos. Lahat sila ay may masamang intensyon, maging ang nagsasalita. Medyo nagulat siya habang hinahatak ang mahabang mukha. Mukhang lahat ng tao ay gustong maupo at tamasahin ang mga bunga ng trabaho ng iba. Huwag magreklamo kung ang mga armas ay ninakaw ng isang taong may mahusay na agility. Pagkatapos, tumalon siya pasulong at gumalaw na parang hangin. Kapansin-pansin ang kanyang agility technique, malamang kanina pa niya kinakausap ang sarili niya. Ilang tao din ang sumama sa kanya sa pag-atake. Isang napakalakas na chi ang bumangon sa hangin at bumaril patungo kina Junmo Shi at Yun Fei Yang. Dahil pinakamalakas ang sigaw mo, papatayin mo na kita. Galit na sigaw ni Yun Fei Yang habang itinapon ang sarili sa ilang taong umaatake sa kanya. Ang kapaligiran ay napuno ng nakakatakot na enerhiya. Isang napakalaking puwersa ang sumanib sa ilang chi at ang mga umaatake ay nakaramdam na parang nasusuka sila, na parabang ibinaon nila ang kanilang mga ulo sa buhangin o makapal na putik. Ding! Ding! Isang tunog ng kampana ang kumalat sa hangin, ang orasan ni Yun Fei Yang ay naging mas malaki at lumaki habang ang puwersa ay namumuo at sumanib sa katawan ni Yun Fei Yang. Kaagad, pinakawalan niya ang puwersa at chi na iyon na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Natigilan ng mga umaatake kay Yun Fei Yang. Nahirapan silang umusad dahil punit-punit ang kanilang damit at butas-butas ang kanilang balat. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay parang bola at kadena, isang malaking presyon ng damaykit sa kanilang mga dibdib. Mamatay! Sigaw ni Yun Fei Yang. Ang isa pang hindi kapani-paniwalang paghiging na tunog ay kumalat sa hangin habang ang napakalaking kampana ay umuusad. Ang lakas na lumalabas mula sa kampana ay patuloy na nagpahirap sa kanila. Ang kampana ay kumilos tulad ng isang kampana ng paghatol na nagpapahayag ng kanilang pagkamatay. Buzz! Lalong tumindi ang pangyayari habang nanginginig ang kapaligiran. Kaagad pagkatapos, ang ilan sa kanilang mga mukha ay nawalan ng buhay nang bumagsak sila mula sa himpapawid. Takot na takot ang iba. Gusto nilang umiwas, ngunit nagpumiglas sa gitna ng puwersang iyon. Kumalat sa ere ang isa pang hagong na tunog nang bumangga sa kanila ang kampana. Nang inag ang kanilang mga kaluluwa ng magdilim ang lahat sa kanilang paligid, at pagkatapos ay namatay sila.
Napakaraming malalakas na cultivator ang namatay sa orasan. Si Jun Moshi ay nakikipaglaban sa kabilang panig. Suot niya ang kanyang gintong Changpao na nagniningning ng napakaganda at maningning. Ang gininto ang liwanag na iyon ay mukhang matalas at nakasisilaw sa mga mata. Ang silweta ni Jun Moshi ay kumikislap at ang lahat ay natangay ng isang gintong kinang na may bahid ng dugo. Ang mga banayad na tunog ay kumakalat sa hangin sa tuwing may kinukuha na buhay. Ang gintong Changpao na iyon ay nagbigay kay Jun Moshi ng nakakatakot na bilis, at kumilos bilang isang napakamatalim at nakamamatay na sandata. Sa bawat oras na ito ay nakikipag-ugnayan sa isang tao, sila ay namatay. Sa isang kisap mata, itong bangkay ang nagkalat sa lupa, patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanila. Bumalik sina Jun Moshi at Yun Fei Yang sa pasukan ng kuweba na mukhang mapagmataas at marangal. Napasulyap sila sa karamihan, lalong nagtanim ng takot sa kanilang mga puso. Gusto mo pa ba kaming patayin? Mayabang na tanong ni Jun Moshi habang ang kanyang vital chi of righteousness ay umaagos sa ulap. Nanatiling tahimik ang mga tao habang nakatingin sa dalawang armas. Gaano kalakas? Ang gintong Changpao ni Jun Moshi at ang kampana ni Yun Fei Yang. Talagang gusto nila ang mga armas na iyon, ngunit wala nang nag-iisip tungkol sa pag-atake. Sina Jun Moshi at Yun Fei Yang ay sapat na malakas sa kanilang sarili, lalo na sa mga sandata na iyon. Sa tingin ko lahat ay dapat umatake ng sama-sama. May bumasag sa katahimikan. Hindi nila minamaliit ang kanilang kapangyarihan sa pagkakataong ito, magkasama, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon. Unti-unting tumango ang mga tao. Lahat sila ay tumingin solemna, malamig at galit na galit. Ang mga sandata na iyon ay napakalakas, at gusto nila ito. Ang tanging humahadlang sa kanila ay ang patayin ng kanilang mga may-ari. Mayroong higit sa 100 tao na matako na nakatingin kina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Nagkatinginan ang dalawang magsasaka at ngumiti. Sinabi ni Jun Moshi, mag-away tayo. Bakit tayo matatakot? Si Yun Fei Yang ay parang hindi nababagabag, masaya pa nga. Pareho silang naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Malakas si Jun Moshi, nakalusot siya sa ika-9 na layer ng Zuan Chi. Si Yun Fei Yang ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-8 Zuan Chi layer, ngunit maaari niyang paikliin ang puwersa ng lupa at ng langit. Ang mga magsasaka ng ika-9 na layer ng Zuan Chi ay mahihimatay sa ilalim ng kanyang lakas. Laban. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan, sina Jun Moshi at Yun Fei Yang ay sabay na tumalo. Hindi nila naramdaman ang pag-aaksaya ng oras, kaya kinuha nila ang opensiba. Krr. Ang kanyang gintong Changpao ay gumuhit sa kalangitan na nag-iiwan ng gininto ang daan sa kanyang likuran. Sa isang iglap, ang ilang mga tao ay naglabas ng kakilakilabot na hiyaw habang ang dugo ay tumalsik sa langit. Isang segundo lang bago namatay ang isang malakas na magsasaka ni Jun Moshi. Wala siyang reserbang pagpatay sa kanila kahit na ginamit niya ang mahahalagang chi ng katwiran. Biz. Isang death bell ang tumunog sa kapaligiran. Ginamit ni Yun Fei Yang ang kanyang kampana at nagsimulang manginig ang dalawang kaaway. Pareho silang napaungol sa sakit at namatay sa isang iglap. Mamatay. Patayin sila. Ang kapaligiran ay napuno ng napakaraming enerhiya. Sabay-sabay na umatake ang lahat sa dalawa. Ang gininto ang Changpao ni Jun Moshi ay nakasisilaw, ito ay hindi maisip. Ang daming tao ay hindi makalapit sa kanya. Gayunpaman, si Yun Fei Yang ay nahihirapan. Ang kanyang kampana ay napakalakas ngunit sila ay napakarami. Galit na sumigaw si Yun Fei Yang at inalag ang sinaunang orasan. Ang sinaunang kampana ay biglang nagsimulang umikot sa hindi kapani-paniwalang bilis at dalawa pa ang namatay. Kaagad pagkatapos, nahulog ito mula sa langit at pinalibutan ang katawan ni Yun Fei Yang. Ang mga tao ay namangha. Hindi nila namalayan na magagamit ni Yun Fei Yang ang kampana para protektahan ang sarili. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang binomba ng nakakatakot na enerhiya ang kampana, ngunit walang nangyari. Biz. Sumisindak na mga ilaw mula sa kampana. Pinalo ito ni Yun Fei Yang mula sa loob, dahilan upang magpakawala ito ng puwersang may kakayahang pumatay ng mga tao. Biz. Umalangaw ang kampana habang ang puwersa ay patuloy na lumusob sa atmosfera at ang mga tao ay patuloy na nahihilo sa ilalim ng presyon nito. Mamatay. Nagiging desperado na sila nang may direktang tumutok sa kampana, ngunit wala pa ring nangyari. Biz. Ang mga nakakatakot na tunog ay lumitaw habang ang isang cultivator ng espada ay naglabas ng napakalaking espada na chi, na kayang takpan ang buong kontinente ng 9 na ulap. Mamatay. Ang mga nasa tabi ng kampana ay itinapon at namatay. Boom. Mas maraming umatake sa kampana at mas maraming pagsabog ang tumunog sa hangin. Marahas na umuuga ang kampana, dumaing si Yun Fei Yang sa sakit. Lahat sila ay nakatutok sa kanya, mga bastos.